Sa ibang balita, patuloy na kalbaryo ng maraming taga Camarines Sur ang bahang hindi pa rin humuhupa halos isang linggo matapos manalasa ang bagyong Christine. Ang ilang sasakyang tumirik noong kasagsagan ng bagyo, hindi pa rin naaalis kaya sagabal sa daloy ng trapiko. Mula sa Naga City, Camarines Sur, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, kanya-kanya na ang diskarte ang ating mga kababayan dito sa Camsur para makabangon sa epekto ng hagupit ng bagyo. Lahat siya. Nalubog? Nalubog. Kawawa nga pati yung bahay ng anak kong isa. Nag-iba din. Wala kami dito sa mga pagkain, mga damit namin lahat nakalubog. Naluha sa sinapit ng kanilang bahay at kabuhayan si Nanay Emma Abariento sa Kamaligan, Camarines Sur. Sa taas ng baha nalagpas tao, dulot ng bagyong Christine, kahapon lang daw nakaabot ang ayuda sa kanilang lugar. Papunta sa bayan ng Gainsa, nakasalubong naman namin sa gitna ng baha ang mag-anak na ito. Kailangan daw isugod ang 8 buwang anak sa ospital pero hindi sila natulungang maihatid ng kinaukulan. Hinaing niya sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Sarap po ng buhay nyo. Sana po pagandaan nyo naman natin yung mga kababayan natin sa mga ganitong sitwasyon. Sa bayan ng Milaor, mataas pa rin ang baha. Bangka ang gamit ng marami para makapasok sa mga barangay. Marami rin nag-aabang ng rasyong tubig at pagkain sa gilid ng kalsada. Rumaragasa pa rin ang baha sa ilang lugar, kaya marami ang nasa second floor pa rin ng kanilang bahay. Ano pa po kailangan nyo? Tubig, pagkain, lahat naman dito ganun eh. Sa barangay Flor de Lis naman namin nakilala si Mang Edgardo. Dahil lumitaw na ang highway mula sa baha, ang gilid ng Maharlika Highway ang mistulan nilang salas. Doon na nga pinakain ni Alan ang anak na si Samuel. Parang maalis naman sa tubig, parang may maupuan. Sina Lola Rosita Salvadoro, 1 linggo na raw sa second floor. Salat man sa pagkain at tubig, napagkakasya raw nila ito. Pinapagkasya namin kahit kami matatanda, kaunti ang kainin. Basta sa mga bata, mayroon makain. Isang bayan ng Milaor sa may maraming lumubog na sasakyan at mga motorsiklo sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Marami na ang nagkukumpuni ng mga sasakyan. Si Richard, hindi raw nananaga ng presyo bilang tulong na rin sa mga kapwa biktima ng pagbaha. 200 lang para mura lang, para di naman sila yung magastusan masyado. Tulong na rin. Isa sa nagiging problema dito sa traffic flow pagdating dito sa bayan ng Milaor, ito nga pong iisang lane na lamang ng kalsada na nadadaanan dito. Sinasakop kasi ng maraming mga nakatirik na sasakyan dito sa magkabilang gilid ng kalsada itong kanilang highway. Kaya kung matatanggal itong mga tumirik at nalubog na sasakyan, magiging malaki ang diferensya sa pagbilis ng daloy ng mga sasakyan dito. Sa Naga City, mahigit 3 kilometro ang pila ng mga truck at iba pang sasakyan na pa-Maynila pero di makatawid dahil baha sa Maharlika Highway. Ang daan po ng Maharlika mula Manila hanggang Matnog ay open na. Ganun pa man dahil po sa maraming na-stranded, kinukontrol po natin yung pagpasok nito dahil inuuna po muna natin yung mga relief goods saka yung mga immediate na kailangan ng ating mga biktima. Bilang tulong sa mga lumikas, nagsagawa ng feeding program ang GMA Kapuso Foundation sa Naga City. 500 residente mula sa 3 barangay ang napakain sa Kapuso Soup Kitchen. Sa Jovellar, Albay, mahigit 2,000 residente ang nasa mga evacuation center pa rin. Ilang bahay ang nawasak nang mauka ang pampang ng ilog gaya ng tirahan ni Mang Dominador. Buti na lang at niyaya siya noon ng asawa na magkape sa labas ng bahay. Bumalik ako sa kabila, tapos pagliko ko, ganun ko, wala na yung bahay ko. Sabi ako, ganun yung bahay ko, bumalik na ako. Lahat ng mga gamit ko, yung bahay ko bagong-bago, lahat. Dalatagay. Pahirapan ang paghahatid ng ayuda sa ilang bayan gaya sa Libon. Wala pa kasing clearing operation sa ilang barangay. May mga gasolinahan ding nagkakaubusan ng supply ng petrolyo. Pati tinapay sa ilang bakery nagkaubusan. Ilang bahagi ng lalawigan wala pa rin kuryente. Patuloy ang pagkukumpuni sa linya ng kuryente lalo sa mga bayan ng Tiwi at Malinaw. Tia, sa mga sandaling ito, narito tayo sa Maharlika Highway dito sa Naga. Yung direksyon na yan, Tia, yan yung pila ng mga sasakyan
patungong Maynila at syempre ito naman papunta dito sa Naga at Bicol. Sa ngayon ay nakikita natin, Pia, mas tuloy-tuloy na yung mga sasakyan dahil ang balita nga natin ay tuloy-tuloy din ng clearing operation ng DPWH at ang iba pang ahensya. Kaya sa ngayon ay mas mabilis na yung daloy ng mga sasakyan dito. Although, Pia, karamihan sa mga patuloy na dumadaan ng mga truck dito ay kagabi pa daw nandoon sa bayan ng Pili. So yan muna ang latest mula rito sa Naga City para sa GMA Integrated News. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.